Isang araw, bago ang tuluyang pagbagsak ng imperyo ng pamilya Araneta, tahimik akong nakatayo sa tapat ng napakalaking ancestral mansion nila sa Iloilo, habang pinapanood silang iyak ng iyak sa ilalim ng ulan. Si Ramiro, ang heredero ng conglomerate na nagnakaw ng aking danggal, ay nakaluhod na ngayon sa simento. Basang-basa ang mamahaling barong habang nagmamakaawang ibalik ko ang kapangyarihan sa kanya at iligtas ang kanilang pangalan. Binitian ko lang siya bago ko ipinasara ang salamin ng aking sasakyan nang walang kahit isang salita ng awa. Alam kong darating ang araw na ito dahil walang kasalan ng hindi binabayaran sa ilalim ng langit. Magkanano ba ang kailangan mo para pumayag kang ibigay sa amin ang bata at lumaya sa pamilyang to? Huwag mong gamitin ang tiyan mo para pagnakawan ang mga Araneta. Ang boses na iyon ni Doña Catalina ay parang malamig na kutsilyong sumaksak diretso sa puso ko. Bumasag sa lahat ng pangarap na binuo ko sa loob ng 7 taon. Nakatayo ako sa gitna ng napakalaking ballroom ng Grand Hotel sa Iloilo, kung saan ipinagdiriwang ang 100 taon ng Araneta Heritage Group. Kanana lamang ako ang pinakamasayang babae sa silid. Suot ko ang isang eleganteng puting Filipiniana na sadyang idinisenyo para sa aking 7 buwang pagbubuntis. Hawak ko ang baso ng apple juice habang nakangiti sa mga kasosyo sa negosyo ng aking asawa, nakikinig sa mga papuri nila sa aking husay bilang isang art restorer. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng liwanag ay napalitan ng nakatutulig na bulong-bulungan. Pumutok ang sunod-sunod na flash ng mga kamera ng media. Ang liwanag ng mga ito ay parang mga kidlat na naglantad sa aking kahihiyan. Ang bigat ng aking tiyan ay tila kumakarga sa buong katawan ko, ngunit walang mas mabigat pa sa panginginig ng aking mga tuhod. Naramdaman ko ang malamig na pawis na gumagapang sa aking likod, habang ang bawat mata sa bulwagan ay nakatitig sa akin na parang ako ang pinakamababang uri ng nilalang. Catalina, pakiusap, pakinggan niyo muna ako. Ang nang-ininig kong boses na pilit kong inilalabas sa nanunuyo kong lalamunan. Ang mga mata ko ay naguunahang patakan ng luha na pilit kong pinipigilan. Hindi ko kinuha ang brooch. Bakit ko naman nanakawin ang isang bagay na ako mismo ang nag-restore? Nakatayo sa tabi ng kanyang ina si Ramiro, ang aking asawa. Ang lalaki nangako sa akin sa harap ng altar na poprotektahan ako laban sa kahit kanino. Ngunit sa halip na hawakan ang malamig at nangangatog kong kamay, dahan-dahan siyang humakbang, pabalik iniiwas ang kanyang mga mata sa akin na parang diring-diri siya sa kanyang nakikita. Sa likod niya nakatayo si Beatriz Ledesma, ang aming corporate PR director. May hawak siyang panyo sa kanyang muka, kunwari ay umiiyak sa takot at awa para sa pamilya. Ngunit nakita ko ang mabilis na pagtaas ng sulok ng kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Ramiro, sabihin mo sa kanila ang totoo. Pabulong kong hiling habang ang dibdib ko ay parang pinipiga sa sobrang sakit. Parang hindi ako makahinga. Ang hangin sa ballroom ay biglang naging masyadong makapal, masyadong mabigat. Ramiro, pakiusap. Asawa mo ako! Dala-dala ko ang anak mo! Tumingin sa akin si Ramiro. Ngunit wala nang natitirang pagmamahal sa mga matang yun na dati ay tinititigan ko gabi-gabi. Ang naroon na lamang ay malamig na pagkalkula at takot na madamay ang kanyang sariling pangalan. Patawad, Trina. Ang malamig niyang sabi na parang isang hatol ng bitay sa buong pagkatao ko. Huling-huli ka ng mga security guard na may hawak ng master key ng vault. Nakarecord sa CCTV ang pagpasok mo doon bago magsimula ang programa. Huwag mo nang idamay ang bata sa kasalanan mo. Isuko mo na ang Estrella de Panay. Parang huminto ang ikot ng mundo ko sa sandaling yun. Ang puso ko ay parang nabiyak sa libu-libong piraso.
Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay ipinagpalit lamang nila sa ganitong uri ng pagtataksil. Paano naisip ng lalaking ito na ipahiya ang sarili niyang asawang buntis sa harap ng buong alta sosyedad ng Iloilo? Dahan-dahang pumasok ang dalawang pulis at humawak sa magkabila kong braso. Ang higpit ng hawak nila ay parang gustong baliin ang aking mga buto. Ngunit mas masakit pa rin ang sugat sa aking puso na hindi nakikita ng sinuman. Diyan lang sa handbag mo nakuha ang Estrella de Panay. Ang sigaw ng Chief of Security na kasabwat ng pamilya. Inangat niya ang isang velvet box kung saan nakalagay ang napakagandang brooch na gawa sa ginto at pinalalamutian ng mga mamahaling diamante. Nang idikit ng opisyal ang brooch sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ballroom para ipakita sa mga reporter, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Lumabo man ang paningin ko dahil sa nagbabadyang luha bilang isang dalubhasang art restorer na nagsanay ng maraming taon sa ilalim ng aking yumaong ama. Kabisado ko ang bawat pulgada ng Estrella de Panay. Ako ang nag-restore ng bawat gintong filigrinian. 3 taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng pangatlong dahon ng gintong palamuti, nag-iwan ako ng isang napakaliit na micro-engraving ng aking inisyal, isang lihim na markang ako lamang at ang yumaukong biyanan na si Don Esteban ang nakakaalam. Ngunit ang brooch na hawak ng opisyal sa ilalim ng ilaw ay walang kahit anong marka. Ang ibabaw nito ay masyadong makinis, masyadong bago ang pagkakaplating. Ang brooch na nakuha sa aking bag ay isang peke, isang napakagandang kopya, ngunit peke pa rin. Nagtama ang paningin namin ni Beatriz. Nakita ko ang maliit at nakapandidiring ng iti sa kanyang mga labi bago niya pilit na ibinalik ang malungkot na muka. Doon ko naunawaan ang lahat sa loob ng isang segundo. Hindi lang nila ako gustong paalisin sa buhay ni Ramiro. Gusto nilang sirain ang aking profesional na pangalan bilang tagapagsuri ng Antigo para walang sinumang maniwala kapag ibinunyag ko ang kanilang ilegal na negosyo ng pagbebenta ng mga tunay na koleksyon ng pamilya at pagpapalit ng mga peking gawa sa Tsina. At higit sa lahat, gusto nilang bawiin ang 2% ng shares ng kumpanya na ipinamana sa akin ni Don Esteban bago ito mamatay isang pamanang nakalaan para sa aking anak. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Ang utak ko ay sumisigaw sa galit, ngunit ang aking bibig ay nanatiling tikom. Bakit Diyos ko po? Bakit ang sarili ko pang asawa ang gumawa nito sa akin? Bakit si Ramiro pa na nangakong mamahalin ako sa hirap at ginhawa? Sumama ka na sa amin sa estasyon, Mrs. Araneta, sabi ng pulis habang nilalabas ang bakal na posas. Ang tunog ng bakal ay parang huling hampas ng martil sa aking buhay bilang asawa ni Ramiro. Lumapit si Doña Catalina sa akin, ang kanyang muka ay puno ng matinding puot at pagmamayabang. Yumuko siya ng kaunti para walang ibang makarinig sa aming dalawa, habang ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa akin. Isang anak lang na mahirap na restorer ang tatay mo. Pabulong niyang banta ang bawat salita ay may lasong pumatak sa aking tenga. Hindi ka kailanman naging nararapat para sa pamilya Araneta. Pirmahan mo ang waiver na ibibigay ng abogado namin. Bukas sa presinto isuko mo ang custody ng bata at ang shares mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa loob ng kulungan ka manganganak. At kapag lumabas ang bata niya hindi mo siya mahahawakan kahit kailan. Naramdaman ko ang mabilis na sipa ng aking sanggol sa loob ng aking tiyan. Parang sinasabi niya sa akin na huwag akong susuko. Parang sinasabi niya na magkasama naming haharapin ang bagyong ito. Bumundol ang galit sa aking dibdib. Ang sakit at kapaitan na panguno sa puso ko kanina ay biglang napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon.
Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Doña Catalina, pagkatapos ay kay Ramiro na nakatayo pa rin dun natila, isang walang kwentang estatwa. Isang araw, Ramiro, ang mahinahon kong boses. Ngunit bawat salita ay parang bakal na tumatama sa kanyang muka. Isang araw, lalapit ka sa akin habang lumuluha. At sa araw na yon, kahit lumuhod ka pa sa sarili mong dugo, hindi kita papatawarin. Bago pa man maikabit ng pulis ang poses sa aking mga kamay, mabilis kong inagaw ang aking bag mula sa hawak ng security guard sa isang mabilis at matapang na galaw. Kinuha ko mula roon ang lumang litrato ng aking ama at ang baby garment na ako mismo ang nagborda ngayong hapon. Isinaksak ko yon sa bulsa ng aking coat at pagkatapos ay pinalo ko ng malakas ang kamay ng pulis na nagtatangkang humawak sa akin. Huwag niyo akong hahawakan. Ang sigaw ko sa gitna ng biglang pagtahinik ng buong bulwagan. Marunong akong maglakad ng mag-isa. Tinalikuran ko si Ramiro, si Doña Catalina at si Beatrice. Naglakad ako ng nakataas ang aking no. Hawak ang 7 buwang tiyan, palabas ng hotel sa gitna ng kumikislap na mga flash ng kamera, papunta sa naghihintay na sasakyan ng mga pulis. Hindi ako titingin sa likod. Dahil alam kong ang bawat hakbang ko palabas ng pintong ito ay simula ng kanilang sariling paghuhukom. Ang ancestral house ng mga Araneta na dati ay mukhang palasyo. Sa aking paningin, na yun ay parang isang napakalaki at napakalambig na gintong hawla. Pagkatapos akong mapalaya pansamantala sa pamamagitan ng piyansa na tinulungan ng aking kaunting ipon at isang matapat na kaibigan ng aking ama. Wala akong ibang mapuntahan, kundi ang bumalik sa bahay na ito habang hinihintay ang investigasyon. Ipinagbawal nila akong lumabas ng bakuran. Ang mga tauhan sa bahay ay hindi tumitingin sa aking mga mata na parang may dala-dala akong nakakahawang sakit. Naupo ako sa tabi ng malaking bintana sa aking silid. Hapon na at ang sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga puno ng mangga sa labas. Kinuha ko ang puting damit sanggol na sinimulan kong bordahan nung 1 linggo. Gamit ang pinong karayom at puting sinulid dahan-dahan kong ginawa ang tagong tahi, ang sining ng invisible stitching na itinuro sa aking ama bago siya pumanaw. Papasana nandito ka? Bulong ko sa hangin habang hinahaplos ko ang aking tiyan. Naalala ko ang mga kamay ng aking ama puno ng sugat at amoy ng lumang kahoy at chemical ng mga antigo. Ngunit yon ang pinakamalambot na kamay na nag-alaga sa akin. Palagi niyang sinasabi sa akin, "Trina, ang tunay na sining ay hindi nakikita sa ibabaw, kundi sa katapatan ng bawat tahi sa ilalim." Ngayon ang katapatang yon ang nag-iisa kong sandata. Bumukas ang pinto ng walang katok. Si Doña Catalina suot ang kanyang kulay gintong sutla at mga mamahaling hiyas ay pumasok na, may dalang matigas na aura. Ang bawat hakbang ng kanyang mga mamahaling sapatos ay parang mabigat na tunog sa aking natatakot na puso. Nang walang pasubali, inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng aking sewing table. Ang pamagat sa itaas ay malinaw na, nakasulat sa makapal na letra, Deed of Absolute Transfer and Custody Waiver. "Huwag mo nang pahabain ang teleseryeng ito, Trinidad." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pang-ingibabaw at walang kapantay na yabang. "Pirmahan mo na yan. Ibigay mo ang 2.8% ng shares mo at isuko mo ang bata pagkapanganak mo. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit sa ibang bansa. Huwag mong pangaraping palakihin ang isang Araneta sa putikan kung saan ka nanggaling." Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking kanang kamay. Sa sobrang higpit ng hawak ko sa damit ng aking anak at sa karayong biglang natusok ang dulo ng aking hintuturo.
Isang maliit ngunit maliwanag na pulang patak ng dugo ang lumabas at mabilis na kumalat lumika ng isang mansa sa gitna ng bordadong puting bulaklak sa damit sanggol. Tiningnan ko ang mansa ng dugo. Parang dugo ng aking puso na unti-unting pinapatay ng pamilyang ito. Ngunit pinunasan ko yon gamit ang aking hinlalaki nang hindi nagpapakita ng kahit anong sakit sa aking muka. Ibinalik ko ang aking tingin kay Doña Catalina. Ang mansa ng dugo ay madaling linisin gamit ang tamang chemical, Doña Catalina. Sabi ko ang boses ko ay hindi nayayanig. Ngunit, ang mansa ng dumi na idinikit ninyo sa pangalan ko kahit kailan ay hindi ninyo mahuhugasan. Hindi ko pipirmahan ito. Ang shares na ito ay pamana ni Don Esteban para sa aking anak. At ang aking anak, kahit kailan ay hindi ko ibebenta sa inyo. Tumawa siya ng bahagya, isang tunog na puno ng pang-uuyam. Matigas ang ulo mo, katulad ng tatay mong namatay na walang kahit isang kusing sa bulsa. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag dinala ka na sa korte. Nang umalis siya at isara ng malakas ang pinto, dahan-dahan kong binitawan ng karayom. Doon ko hinayaang pumatak ang aking mga luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ngunit mabilis ko iyong pinunasan. Walang oras para umiyak. Kinuha ko ang aking lumang laptop mula sa ilalim ng cabinet ng mga sinulid. Ito ang tanging gamit na hindi nila nakuha dahil inakala nilang sira na ito. Ngunit sa loob ng hard drive nito, may lihim na folder ako kung saan nakatago ang lahat ng high-resolution scans ng mga antigong gamit na dumaan sa aking mga kamay sa loob ng 7 taon, kasama na ang tunay na Estrella de Panay. Inisa-isa ko ang mga dokumento. Mayroon akong kopya ng orihinal na sertipiko ng pagmamay-ari ang kasunduan ng insurance at ang mga lumang larawan ng piraso ng ginto sa ilalim ng mikroskopyo kung saan kitang-kita ang aking lihim na ukit. Kailangan ko ng patunay na ang hawak ng pulisya ngayon ay isang magandang kopya lamang. Ngunit alam kong hindi sapat ang siyentipikong ebidensya kung ang korte at ang media ay hawak ng mga araneta. Kailangan ko ng patunay kung sino ang naglagay ng peke sa aking bag. Hating. Gabi na nang makarinig ako ng isang napakahinang kaluskos sa pinto ng aking silid. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay biglang naging aler. Dahan-dahan kong iniligpit ang aking laptop. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan at sa dilim ng gabi pumasok si Pilar. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa akin. Lumapit siya ng mabilis at bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking kamay. May inilagay siyang isang maliit na bagay sa aking palad, isang malamig na metal na USB drive. Ate Trina? Pabulong niyang sabi ang boses ay halos mapatid sa pang-inginig. Nakuha ko ang orihinal na footage ng CCTV sa haning lang bago ito burahin ni Ramiro ngayong gabi. Narito ang lahat. Ang malamig na bigat ng metal na USB drive sa aking palad ay tila naging isang piraso ng pag-asa sa gitna ng madilim at nakakasakal na silid. Tiningnan ko si Pilar. Ang batang ito na pinag-aral ko gamit ang sarili kong ipon mula sa pagre-restore ng mga lumang painting ngayon ay nanginginig sa takot palingalinga sa pinto na parang isang ibong takot mahuli sa hawla. Walang sinayang na oras, mabilis kong ikinabit ang USB sa aking lumang laptop. Bumungad sa screen ang mga sikretong folder na naglalaman hindi lamang ng mga CCTV footage, kundi pati na rin ng mga naka-archive na financial records ng kumpanya na hindi sinasadyang naisama ni Pilar sa pag-download. Bilang isang art restorer, sanay ang mga mata ko na kumilatis ng mga manipulasyon na maghanap ng mga peke sa ilalim ng magandang ibabaw.
At ang mga numerong nakalatag ngayon sa aking screen ay parang isang maruming canvas na pinatungan ng murang pintura para itago ang bulok na kahoy sa ilalim. Ang authenticity ng mga resibo ay kahina-hinala. May mga milyon-milyong pisong pondo na inilaan daw para sa mga mamahaling chemical solvents at restoration materials. Ngunit ang mga account number ng supplier ay nakapangalan sa mga dummy corporation na direktang konektado kay Beatrice. Minanakawan nila ang sarili nilang kumpanya. Ngunit nang buksan ko ang video file ng CCTV sa pasilya ng ballroom, gumuho ang munting pag-asang nabuo sa aking dibdib. Pinanood ko ng maigi ang pagdaan ni Beatrice, dala ang velvet box. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Subalit nang umabot ang oras sa monitor ng 6:40 ng gabi, biglang kumislap ang video at tumalon ang timecode patungong 6:17. Ang 3 minutong iyon, ang eksaktong sandali kung saan ipinalit nila ang peking Estrella de Panay sa aking bag ay burado na. Walang bakas. Masyadong malinis ang pagkakatanggal, parang isang maling stroke ng brush na agad binura ng isang profesional. Napatakip si Pilar sa kanyang bibig umiiling dahil hindi niya inaasahan na kulang ang nakuha niyang ebidensya. Pinalabas ko muna siya ng silid upang hindi siya mapag-initan ng mga gwardya kung sakaling mag-ikot ang mga ito. Dahil sa matinding panunuyo ng aking lalamunan at pagod ng aking katawan, naglakad ako patungo sa kusina para kumuha ng maligamgam na tubig. Ang buong mansyon ay nababalot na nakabibinging katahimikan ng madaling araw. Ngunit, habang nagsasalin ako ng tubig mula sa pitchel, nakuha ng aking atensyon ng isang mahinang ugong mula sa lumang intercom sa dingding ng kusina. Nakalimutang patayin ang linya na direktang konektado sa private study room ni Ramiro sa ikalawang palapag. At mula ron, narinig ko ang mga boses na nagpatigas sa aking mga kalamnan. Boses ni Beatrice, malambing, ngunit puno ng lason at kasakiman. Kailan mo ba ililipat sa pangalan ko yung penthouse sa Iloilo Business Park, babe? The restoration funds are perfectly clean now. Nakatulong ng malaki ang mga peking invoices natin. Sumagot si Ramiro. Ang kanyang boses na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko dahil sa pag-ibig ngayon ay nagbibigay sa akin ng matinding pandidiri. Just be patient, Bea. Hintayin mo lang na tuluyang makulong si Trina at mapirmahan ang waiver. Kapag nakuha na natin ang shares ng anak niya, we can buy the whole building. She won't survive a day inside that cell. Napahigpit ang hawak ko sa baso. Muntik ko na itong mabasag sa sobrang diin ng aking mga daliri. Naramdaman ko ang pagpitlag ng aking sanggol na parang nararamdaman din niya ang kalupitan at panlalamig ng sarili niyang ama. Hinaplos ko ang aking tiyan, pilit na pinapakalma ang nangiinig kong kalamnan. Kahit kailan hindi kita ipamimigay, ako ang magiging pader at kalasag mo, anak. Tahimik kong pangako habang tinitimpi ang luhang nagbabadyang tumulo. Nagmamadali akong bumalik sa aking silid maingat na hindi gumagawa ng kahit anong ingay sa pasilyo. Kailangan kong gumawa ng backup ng mga financial records sa aking cloud storage bago pa nila malaman na nasa akin ang natitirang ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Subalit paglapag ng aking mga kamay sa keyboard ng laptop, biglang tumigil sa paggalaw ang cursor. Nag-iba ang kulay ng screen. Isang itim na command box ang biglang lumabas sa gitna ng monitor. Mabilis na gumalaw ang mga linya ng pulang code na parang mga anay na walang awang. Inuubos ang bawat dokumento, bawat resibo at bawat video file sa harap ng aking mga mata. Pinasok nila ang network ko. Mabilis kong sinubukan hugutin ang USB drive mula sa port, pinindot ko ang power button upang patayin ang makina, ngunit huli na ang lahat.
Ang screen ng aking laptop ay tuluyang naging kulay itim, bago unti-unting lumitaw ang isang malaking pulang padlock icon at isang babala ng file encryption. Wala na. Ang lahat ng natitirang patunay na sana ay magsisilbing unang hakbang ko palabas sa impyernong ito ay naglahong parang bula. Ang tahimik na umaga ay binasag ng walang tigil na pag-ilaw ng screen ng aking cellphone at ng sunod-sunod na pagdating ng mga abiso mula sa social media. Kinabukasan yon matapos masira ang lahat ng ebidensya sa aking laptop. Nang buksan ko ang screen, bumungad sa akin ng isang balita na nag-viral sa buong bansa sa loob lamang ng ilang oras. Libu-libong shares, laksang-laksang komento ng pangungut at mula sa mga taong hindi man lang ako kilala. Pinakinggan ko ang nakalakip na audio clip. Ang boses na nanggagaling doon ay halos kasing tunog ng aking sariling tinig. Ibenta na natin ang peking brooch bago pa nila malaman. Kailangan ko makaalis ng Pilipinas kasama ang bata bago pa ako tuluyang makulong ng mga araneta. Isang malinis at professional na deepfake audio o marahil ay mga pinagtagpi-tagping voice notes ko mula sa nakaraan. Ginamit nila ang pangalan ko para tuluyan akong ibaon sa hiya at simentuhin sa utak ng publiko na ako ay isang magnanakaw na nagpaplano ng pagtakas. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang paningin ko ay nagdilim sa sobrang bilis ng pintig ng aking puso. Paano nila nakuha ang mga ganoong kalinaw na sample ng boses ko? Dun ko naalala, may isang tao lang na may hawak ng lahat ng audio dictations ko tuwing nag-e-examine ako ng mga antigo. Bumaba ako patungo sa maliit na kusina ng mansyon. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit determinado. Naroon si Pilar. Nakaupo siya sa malamig na sahig at nakasandal sa gilid ng lababo, balot ng panginginig, habang yakap ang kanyang mga tuhod. Namumugto ang kanyang mga mata at gusot ang kanyang damit. Nang makita niya ako, humagulgol siya at nagpilit na lumapit upang abutin ang dulo ng aking maternity dress. Ate Trina, patawad. Patawad po. Umiiyak niyang samo ang boses ay basag at puno ng matinding pagdurusa. Tinitigan ko siya. Ang utak ko ay mabilis na nagdugtong ng mga piraso ng katotohanan. Si Pilar lang ang makakapagbigay ng sapat na audio samples kay Beatrice para makabuo ng ganitong panlilinlang. Bakit, Pilar? Ang boses ko ay tahimik, ngunit mas mabigat pa sa bato. Wala akong lakas upang sumigaw. I treated you like my own blood. Pinag-aral kita gamit ang dugo at pawis ko sa pagpapanumbalik ng mga lumang tintura. Bakit mo isinuko ang authenticity ng tiwala ko? Mamatay ang nanay ko sa Aklan kapag hindi siya naoperahan sa puso ngayong linggo. Ate Trina, humihikbi niyang paliwanag habang nakaluhod sa malamig na tile ng kusina. Hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Lumapit si Miss Beatrice kagabi. Ibinigay niya ang buong pondo para sa ospital. Wala akong pagpipilian. Ang utang na loob ko sa'yo ay malaki, alam ko po yon, pero buhay ng nanay ko ang kapalit. Naramdaman ko ang pagguho ng isa pang haligi sa aking puso. Bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa batang nasa sinapupunan ko. Naiintindihan ko ang matinding pagmamahal ng isang anak para dugtungan ang buhay ng kanyang ina. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ay gumuguhit ng malalim at nag-iiwan ng sugat na walang gamot, lalo na't galing sa taong itinuring kong kapatid. Ginawa niya ang lahat ng ito pagkatapos siyang magpanggap na kakampi ko kagabi. Hindi ako sumigaw. Wala akong luhang ipinakita sa kanya. Sa halip dahan-dahan kong hinubad ang silver na pulseras, sa aking kanang kamay ang lucky charm na ibinigay ko sa kanya noong araw ng kanyang graduation na ipinaayos niya sa akin kamakailan nang maputol ang kawit nito. Tahimik ko itong inilapag sa ibabaw ng hapagkainan.
You always have a choice, Pilar. Malamig kong turan habang marahan kong hinahaplos ang aking sinapupunan para pakalmahin ang sanggol sa loob na tila nararamdaman ang stress ng aking katawan. Kahit kailan hindi kita ipamimigay anak, mag-isa man tayong lumaban. Sana sinabi mo sa akin. Patuloy ko ang mga mata ko. Ay walang ibang ipinapakita, kundi malamig na distansya. I would have stripped every layer of my dignity, uutang ako kahit kanino para humanap ng pera para sa nanay mo. Ngunit pinili mong patayin ang kinabukasan ng anak ko para buhayin ang pamilya mo. Ibinigay mo ang lason na tatapos sa amin. Tapos na tayo. Bago pa man makasagot si Pilar upang magmakaawa o malingaw-ngaw ang malalakas at magkakasunod na katok mula sa pangunahing pinto ng mansyon. Ang tinig ng mga awtoridad ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Kasama ang mga opisyal ng barangay at ang nangungutyang muka ng Head Legal Counsel ng mga Araneta. Sa pilitang pumasok ang mga pulis bit-bit ang isang piraso ng formal na papel. Trinidad de Vera Araneta, may inilabas na urgent arrest warrant laban sa iyo dahil sa malinaw na banta ng pagtakas at tangkang pagsira ng ebidensya. Pormal na anunsyo ng opisyal habang lumalapit sa akin. Tiningnan ko ang abogado ng aking asawa na may manipis at mayabang na ngiti sa labi. Ang viral na audio clip na gawa ni Beatrice at ibinigay ni Pilar ang ginamit nilang perpektong dahilan para piliting bawiin ng korte ang aking piyansa. Wala na akong kawala ngayon. Pinalibutan na nila ako ng mga pader na gawa sa kasinungalingan. Umabante ang pulis at walang awang hinawakan ng aking mga braso na tila isa ako mapanganib na kriminal. Ang tunog ng malamig na bakal na pumulupot at sumara sa aking mga pulso ay nag-iwan ng isang matalim na alingawngaw sa tahimik at malawak na espasyo ng mansyon, naghuhudyat ng pagtatapos ng aking kalayaan. Ang malamig at basang hangin sa loob ng selda ay tila nanunuot hanggang sa aking mga buto, nag-iiwan ng panginginig na pinipilit kong labanan para sa batang nasa sinapupunan ko. Nakaupo ako sa matigas na sementong, kamayakap ang aking tiyan, habang pinapakiramdaman ang mahihinang sipa ng aking anak. Kahit kailan hindi kita ipamimigay anak, tahimik kong pangako sa gitna ng kadiliman. Hindi tayo mamamatay sa dilim na ito. Dumating ang aking abogado, si Attorney Rosales, isang matandang kaibigan ng aking ama na nag-iisang naniniwala sa aking inosensya. Bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha nang makita niya ang pamumutla ko. Palihim niyang inilabas ang isang tablet upang ipasuri sa akin ang mga digital files at social media posts na isinumit ng kampo ni Ramiro bilang pandagdag na patunay laban sa akin. Habang iniisa-isa ko ang mga ito, gamit ang nanginginig kong mga daliri, napadpad ang aking paningin sa isang video na nakatag sa official hashtag ng Araneta Centennial Gala. Video iyon ni Marissa Almeida, isang sikat na vlogger at kilalang chismosa sa alta sosyedad ng Iloilo. Nag-livestream siya ng gabing yon sa labas ng VIP restroom na matatagpuan sa restricted hallway ng hotel. Nagrereklamo sa kanyang mga tagasunod tungkol sa masikip na zipper ng kanyang mamahaling gown. Bilang isang art restorer, sanay akong tumingin sa mga nakatagong detalye. Ang aking mga mata ay sinanay na kumilatis ng mga microscopic layers ng pintura at suriin ang bawat patina ng panahon na hindi napapansin ng ordinaryong paningin. Habang pinapanood ko ang maarte niyang pag-ikot sa harap ng kamera, tumigil ang paghinga ko. Ibinalik ko ang video. Paulit-ulit ko itong pinanood, pinalaki ang screen hanggang sa pumutok ang pixels ng imahe. Sa background sa likuran mismo ni Marissa, may isang malaking antik na salamin na nakadikit sa pader. At sa refleksyon ng salaming iyon, nahagip ang mabilis na pagdaan ng isang pamilyar na anino.
Isang babaeng nagmamadali hawak ang isang kulay dugong velvet box, ang lalagyan ng Estrella de Panay. Si Beatrice. Tiningnan ko ang timestamp ng livestream. Eksaktong 6:15 ng gabi. Ito ang mismong oras kung kailan pinutol ang CCTV footage na ibinigay sa akin ni Pilar. At ito rin ang eksaktong oras na idineklara ni Beatrice sa kanyang sinumpaang salaysay na nasa ospital na siya dahil sa matinding migraine. Nagsinungaling siya at ang salamin ang naging saksi sa kanyang kasalanan. Ipinakita ko ang nahanap ko kay Attorney Rosales. Nakita ko ang biglaang pag-asa na nagningning sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang tablet handa na sanang itakbo ang impormasyon sa piskalya upang hilingin ang pagbasura sa kaso. Ngunit hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang braso upang pigilan siya. Huwag, attorney. Ang malamig at kalkulado kong boses. Kung ilalabas natin ang authenticity ng video na ito ngayon, madali itong mababaluktot ng pera at impluensya ni na Doña Catalina. Babayaran nila si Marissa upang burahin ang orihinal na kopya o papalabasin nilang edited ito. Kailangan natin silang piliting magkamali. Sa halip na gamitin ang video bilang direktang ebidensya, ginamit ito ni Attorney Rosales upang magtanim ng maliit na pagdududa sa isip ng witness. Kasabay ng isang medical certificate na nagpapatunay ng aking mapanganib na kondisyon sa pagbubuntis dahil sa labis na stress at mataas na blood pressure, nagawa niyang makiusap para sa isang temporary humanitarian bail. Nang bumukas ang rehas ng selda para sa aking pansamantalang kalayaan, alam kong hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong ilabas ang ahas mula sa lunggaan nito. Upang mapatunayang inosente ako, kailangan kong mahanap ang tunay na Estrella de Panay at ang iba pang mga ninakaw na antigo. Kailangan kong lumika ng isang sitwasyon na magtutulak kina Ramiro at Beatrice sa matinding takot, isog ka ba na pipilit sa kanilang ilipat ang kanilang mga tinatagong kayamanan. Gamit ang isang lumang prepaid phone, nakipag-ugnayan ako sa isang kakilalang mamamahayag na kasamahan ng aking yumaong ama. Ibinigay ko sa kanya ang isang hindi nagpapakilalang tip, isang chismis na sapat upang magpabagsak sa kumpiyansa ng mga Araneta. Pinalabas ko ang balitang may isang sikat na pangkat ng mga international appraiser mula sa UNESCO ang lihim na darating sa Iloilo upang magsagawa ng biglaang investigasyon at isil ang buong koleksyon ng pamilya. Isang investigasyong hindi mababayaran ng kahit anong yaman ni Doña Catalina. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa isang maliit at tagong apartment na inupahan ni Attorney Rosales para sa aking kaligtasan, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa labas. Isang bagay ang inihagis mula sa kalsada na dumapo sa semento ng bakuran. Dahan-dahan akong tumayo upang tingnan ito. Napangiti ako nang makita ko ang makapal na itim na tinta na nakaimprenta sa harapan ng papel, nagbabadya ng isang malaking unos para sa mga taong nagtapon sa akin sa dilim. Nakasulat sa pinakamalaking pahina ng lokal na diaryo ang balita tungkol sa pagdating ng mga internasyonal na investigador na susuri sa lahat ng kayamanan ng mga Araneta. Ang kumikislap na pulang tuldok sa screen ng aking telepon no ay tila tumitibok kasabay ng aking sariling puso. Nakaupo ako sa madilim na sulok ng inupahang apartment. Ang aking mga mata ay nakatutok sa digital na mapa ng Iloilo, habang ang tuldok ay mabilis na gumagalaw palabas ng compound ng mga Araneta. Bilang isang profesional na art restorer, palagi kong sinisigurado ang kaligtasan ng bawat piraso ng kasaysayan na dumadaan sa aking mga kamay. Bago pa man mangyari ang gulo sa anniversary gala, palihim akong nagtahi ng isang napakaliit na micro GPS tracker na may built-in audio transmitter sa loob ng makapal na velvet lining ng orihinal na kahon ng Estrella de Panan. Isa itong preservation protocol na ginawa ko upang protektahan ang mga kayamanan ng kumpanya mula sa mga magnanakaw.
Hindi ko inakalang ang sarili ko palang. Asawa ang tutuklas sa silbi nito. Kinuha ko ang aking earphones at isinaksak yun sa telepno. Ang signal ay bahagyang maingay, ngunit ang mga nagtatalong boses mula sa loob ng umaandar na sasakyan ni Ramiro ay malinaw na umabot sa aking mga pandinig. Bilis-bilisan mo ang pagmamaneho. Ang matinis at nanginginig na boses ni Beatrice ay naguumapaw sa takot. Nabalitaan ko sa PR department na darating na bukas ang mga UNESCO appraisers upang suriin ang vault. Kapag nakita nilang puro peke ang mga nakatago roon at wala ang tunay na Estrella de Pana, hindi lang tayo makukulong. Babagsak ang buong shares ng kumpanya. Sinabi ko na sa'yo na wag muna nating ibenta ang mga orihina sa mga European buyers hanggat hindi pa tapos ang kaso ni Trina. Sigaw ni Ramiro na puno ng panunumbat. This is your fault, Bia. Kung hindi ka naging gahaman sa penthouse na yon, hindi tayo magmamadaling ilipat ang mga crates ngayong gabi patungo sa Iloilo Seaport. Napangiti ako na mapait sa gitna ng malamig na kwarto. The layers of their lies are finally peeling off, exposing the rotting foundation of their greed. Ang tiwala at pag-ibig nila sa isa't isa ay madaling gumuho nang harapin nila ang banta ng pagkawala ng kanilang yaman. Hinaplos ko ang aking umbok na tiyan. Panuurin mo, anak. Panuurin mo kung paano nila sirain ang kanilang mga sarili. Mabilis kong kinuha ang aking burner phone at tinawagan ang direktang linya ng National Bureau of Investigation Anti-Smuggling Unit, isang contact na ibinigay ng matalik na kaibigan ni Attorney Rosales. May malaking transaksyon ng mga ninakaw na heritage artifacts na magaganap na yan sa Pier 4 ng Iloilo Seaport. Ang kalmado, nuwit madiin kong ulat sa opisyal sa kabilang linya. Ibinigay ko ang eksaktong plate number ng sasakyan ni Ramiro at ang lalagyan ng kargamento. Matapos ibaba ang tawag, isinuot ko ang aking makapal na coat upang protektahan ang aking sarili at ang sanggol mula sa lamig ng gabi. Umarkila ako ng isang pribadong sasakyan upang sundan ang pulang tuldok. Hindi sapat sa akin na marinig lang ang pagbagsak nila. Kailangan kong masaksiyan mismo kung paano magiging alikabok ang pangalan ng mga araneta na pilit nilang ipinagmamalaki. Nang makarating ang aking inuupahang sasakyan sa hindi kalayuang bahagi ng pantalan, sinalubong ako ng maalat na hangin at ng amoy ng kalawang. Sa ilalim ng madilaw at aandap-andap na ilaw ng mga poste, kitang-kita ko ang sasakyan ni Ramiro na nakaparada sa harap ng isang malaking container van. Abalang-abala ang mga tauhan niya sa pagbubuhat ng mga kahoy na crates na naglalaman ng mga ninakaw na antigo. Nakatayo si Beatrice sa gilid, nakahahalo-kip-kip at panay ang lingon sa paligid habang si Ramiro ay nagbibigay ng mga nagmamadaling utos. Mula sa kinaupuan ko, nakita ko ang pagdating ng mga ahente ng NBI. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa kanilang mga sasakyan ay bumutas sa kadiliman ng pantalan. Mabilis na pumalibot ang mga opisyal tinitutukan ng mga armas, ang mga tauhan ni Ramiro na agad na nagtaas ng kanilang mga kamay sa matinding takot. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Ramiro. Ang kanyang muka ay pumutla, tila tinakasan ng lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nagsimula nang lumapit ang hepe ng NBI upang basahin ang kanyang mga karapatan. Naramdaman ko ang isang alon ng kaginhawaan na dumaan sa aking dibdib. Sa wakas tapos na. Ngunit bago pa man mailagay ang posas sa mga kamay ng aking asawa, isang malakas na pag-iyak ng mga gulong na kumaskas sa semento ang kumuha ng atensyon ng lahat. Isang itim na van na walang plaka ang mabilis na humarang sa pagitan ng mga pulis at ni Ramiro. Bumukas ang pinto nito at sunod-sunod na bumaba ang mga armadong lalaki na nakasuot ng itim na maskara. Hindi sila mga pulis. Sa isang iglap, sumiklab ang isang marahas na komprontasyon.
Sa gitna ng kaguluhan, tinungo ng isa sa mga nakamaskarang lalaki ang sasakyan ni Ramiro at sa pilitang inagaw ang tiyak na steel case kung saan nakatago ang Estrella de Panay. Sinubukang lumaban ni Ramiro, pilit na inaagaw ang kayamanan ng kanyang pamilya. Ngunit isang malakas na hampas sa kanyang sikmura ang nagpaluhod sa kanya. Bumagsak si Ramiro sa maruming simento ng pantalan. Walang kalaban-laban at walang kapangyarihan. Sumigaw si Beatrice sa takot habang nagtatago sa likod ng mga gulong ng sasakyan. Mabilis na bumalik ang mga nakamaskarang lalaki. Sa kanilang itim na van, dala ang bawvat at mabilis na humarurot papalayo, iniiwan ang NBI at si Ramiro sa gitna ng matinding pagkalito at pagkatalo. Mula sa loob ng aking sasakyan, nanlaki ang aking mga mata. Sino ang mga taong yon? At paano nila nalaman ang eksaktong lokasyon ng tunay na Estrella de Panay? Ang umalingaw-ngaw na sirena ng mga karagdagang sasakyan ng pulis ay pumunit sa madilim na gabi sa pantalan. Ang umalingaw-ngaw na sirena ng mga karagdagang sasakyan ng pulisya ay pumunit sa madilim na gabi sa pantalan. Ngunit ang tulog na iyon ay tila unti-unting naglaho sa aking isipan habang nakatitig ako sa screen ng aking telpon. Sa loob ng umaandar kong sasakyan, palayo sa gulo, muling kumislap ang pulang tuldok ng micro GPS tracker. Gumagalaw ito palayo sa pantalan, patungo sa kabilang direksyon ng syudad. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng pagkalito. Kung sinuman ng mga nakamaskarang lalaking yon na umagaw sa Estrella de Panay, hindi sila ordinaryong magnanakaw. Alam nila ang eksaktong oras, lokasyon at kung alin sa mga kahon ang naglalaman ng tunay na bawvat. May nagmamanipula sa sitwasyon mula sa loob. Sinundan ko ang signal hanggang sa makarating ako sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa gilid ng Iloilo River. Ang paligid ay nababalot ng makapal na kadiliman tanging, ang liwanag ng buwan na tumatama sa tahimik na agos ng ilog ang nagbibigay ng kaanting silweta sa paligid. Humugot ako ng malalim na hininga, hinawakan ko ng mahigpit ng aking tiyan na tila kinakausap ang aking anak na maging matapang at dahan-dahang gumaba ng sasakyan. Ang malamig na simoy ng hangin na may amoy ng lumang kahoy at halumigmig ay sumalubong sa akin. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng bahay, hindi ito nakasara. Sa loob ang mga pader ay napapaligiran ng mga lumang kahoy, mga nakabalot na painting at mga dokumento ng archival records. Isang maliit na lampara ang nakabukas sa gitna ng isang mahabang mesang kahoy. At sa tabi ng mesang yon, nakatayo ang isang bulto ng tao na walang suot na maskara. Hindi ko inakalang ikaw mismo ang susunod sa akin, Trina. Napatigil ako sa paghakbang. Ang boses na yon ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Dahan-dahang humarap ang babae at ang liwanag ng lampara ay tumama sa kanyang mukha. Si Lucia Sarmiento. Ang tahimik mahiyain at palaging nakayukong archive manager ng Araneta Museum. Ang babaeng ilang taon kong nakasama sa pagsasaayos ng mga imbentarya ng museo. Sa mga sandaling ito, wala na ang kanyang makapal na salamin at ang nakasanayan niyang nakayukong postura. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na kapangyarihan na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Sa ibabaw ng mesa sa mismong harap niya ay ang bukas na velvet box. Ang tunay na Estrella de Panay ay kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw. Lucia, halos hindi lumabas ang boses ko. Ang pagtataka ay unti-unting napalitan ng matinding kaba. Ikaw ang nagpakuha nito. Bakit mo ginagawa ito? Magkano ba ang ibinayad nila sa'yo para sirain ang authenticity ng mga koleksyon natin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umiling siya dahan-dahang naglakad palapit sa mesa at hinaplus ang mga diamante ng brooch.
Hindi ito tungkol sa pera, Trina, malamig niyang sagot. At lalong hindi ito pagnanakaw. Kinukuha ko lang kung ano ang ipinagkait sa akin mula pa noong bata ako. Kinuha niya ang isang lumang litra tumula sa ilalim ng mga dokumento at inihagis ito sa ibabaw ng mesa patungo sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay nang pulutin ko yon. Isang itim at puting larawan ng isang magandang babae na kahawig ni Lucia na may hawak na sanggol. At sa tabi ng babae, nakangiti ng masaya, ay ang aking yumaong biyenan na si Don Esteban Araneta. Ako si Lucia Sarmiento Araneta. Ang mariing pagpapakilala niya ang bawat pantig ay may halong lason at pait. Anak sa labas ni Don Esteban, ang kapatid ni Ramiro na itinago nila sa dilim. Bumilis ang tibok ng puso ko, parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang lahat ng impormasyon ay parang isang malakas na alon na humampas sa aking pag-iisip. Nang mamatay ang nanay ko sa sakit, lumuhod ako sa labas ng mansyon ninyo. Nagmamakaawa kay Doña Catalina, nabigyan ako ng pambili ng gamot. Panginginig ng boses ni Lucia, ang kanyang mga mata ay namumula na sa nagbabadyang luha, ngunit ang galit niya ay mas nangingibabaw. Alam mo ba kung anong ginawa ng magaling mong biyen? Ipinatapon niya ako sa mga gwardiya parang isang asong ulol. Wala siyang ibinigay, kundi kahihiyan. Pumasok ako sa kumpanya bilang isang hamak na archive manager para maghintay ng tamang pagkakataon. Kinuha nila ang lahat sa nanay ko, Trina. Ngayon, sisirain ko silang lahat. Napalunok ako. The layers of this family's history are darker and more rotten than any painting I have ever restored. Naiintindihan ko ang sakit ni Lucia, ngunit hindi ko matatanggap na ginagamit niya ang sitwasyong ito upang sirain pati ang buhay ko. Kaya hinayaan mong mangyari ang setup sa akin sa anniversary gala? Tanong ko, ang boses ay nagsisimula ng tumigas. Hinayaan mong idiin ako ni Ramiro at ng kanyang ina kahit alam mong inosente ako. Hindi ko yan plano, Trina. Mabilis niyang sagot habang binubuksan ang kanyang iPad na nasa ibabaw ng mesa. Sila ang nagplano ng pag-frame up sa'yo. Ngunit bilang archive manager ako ang may master control sa lahat ng security cameras ng hotel na yon bago pa man mag-login ang mga tauhan ni Ramiro. Itinapat niya sa akin ang screen ng iPad. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata at ang matinding pagbabaga ng galit sa aking tiyan nang makita ko ang pamilyar na eksena sa restricted hallway. Ngunit hindi katulad ng na-download ni Pilar. Ang video na ito ay walang putol. Ang 3 minutong nawawala ay buong-buong nagpe-play sa aking harapan. Nasa akin ang orihinal na CCTV footage, sabi ni Lucia. Ang nag-iisang ebidensya na magpapalaya sa iyo ng tuluyan at magpapakulong kina Ramiro, Beatriz at Doña Catalina ng sabay-sabay. Lumapit ako upang kunin ang iPad, ngunit mabilis itong iniwas ni Lucia, pinatay ang screen at niyahap ito sa kanyang dibdib. Ngunit walang libre sa mundong ito, Trina. Pagpapatuloy ni Lucia ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa pagiging isang matigas na negosyante. Ibibigay ko sa iyo ang video na ito. Iligtas mo ang pangalan mo. Iligtas mo ang anak mo. Ngunit bilang kapalit, gusto kong ilipat mo sa pangalan ko ang 28% shares na ipinamana sa iyo ng tatay natin. Hindi kay Ramiro, hindi sa anak mo. Sa akin. Napatitig ako sa kanya. Ipinagpalit niya ang aking kaligtasan para sa kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Gusto niyang gamitin ang pamana ng aking anak upang maghiganti. Bago pa ako makasagot, pinindot muli ni Lucia ang iPad at inilapag ito sa mesa upang ipakita sa akin ang huling bahagi ng nawawalang video. Tumuo ng paningin ko sa screen. Sa loob ng makipot na pasilyo ng hotel, lumapit si Beatriz kay Doña Catalina. At sa halip na si Beatriz, ang nagplano ng lahat, malinaw na ipinakita sa kamera
kung paano kinuha mismo ni Doña Catalina ang peking brooch mula sa kanyang sariling handbag. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa malamig na parang bato, habang iniaabot ang peke kay Beatrice at itinuturo ang direksyon ng aking kwarto. Ang mismong babaeng tumawag sa akin na, anak ang babaeng ipinagkatiwala sa akin ni Don Esteban, ang sariling lola ng batang nasa sinapupunan ko. Siya ang nagbigay ng direktang utos para sirain ang aking buhay. Ang malamig at walang awang mukha ni Doña Catalina na nakatitig sa kamera habang inaabot ang peke ay tuluyang bumasag sa huling hibla ng respeto na meron ako para sa pamilyang yun. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng iPad ay sapat na upang ipakita ang pinakamadilim na bahagi ng pamilya Araneta. Tinitigan ko ang mukha ni Doña Catalina sa video. Walang emosyon, walang konsensya habang iniaabot ang peking estrela de panay kay Beatrice. Ang babaeng palaging nagsisimba tuwing linggo at nagbibigay ng malalaking donasyon sa parokya ay siya ring babaeng walang pag-aalinlangang nag-utos na sirain ang buhay ng kanyang sariling manugang at ipagkait ang karapatan ng kanyang hindi pa isinisilang na apo. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking paningin. Ang galit sa aking dibdib ay hindi na sumisigaw. Ito ay naging isang tahimik at malamig na baga na handang sumunog sa lahat ng kanilang kasinungailan. Binalingan ko si Lucia. Nakatayo siya roon, nakahalukip-kip, naghihintay na pumirma ako sa isang kasunduan na isusuko ang kinabukasan ng aking anak kapalit ng aking kalayaan. Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin, Lucia? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang malalim na kalungkutan. Kinamumuhian mo si Doña Catalina dahil sa kalupitan niya sa inyo ng nanay mo. Ngunit sa paghingi mo ng shares ng anak ko bilang kapalit ng katotohanan, anong pinagkaiba mo sa kanya? You are using an unborn child as a sacrificial lamb for your revenge. Ginagawa mo ang mismong bagay na sumira sa pagkatao mo. Natigilan si Lucia. Ang matigas niyang ekspresyon ay bahagyang natunaw, ngunit pilit niya itong ibinalik. Wala kang alam sa pinagdaanan ko, Trina. Karapatan ko ang kayamanang yon. Ako ang tunay na dugo ng mga Araneta. Alam ko, malambot kong sagot. Lumapit ako sa kanya, hindi pinapansin ang pag-atras niya. Bilang isang art restorer, trabaho kong tanggalin ang mga dumi at peking pintura para ilabas ang tunay na ganda ng isang obra. I value authenticity above everything else. At alam kong ganoon din si Don Esteban. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Lucia nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Nung nabubuhay pa siya, madalas siyang tumambay sa aking restoration room. Pagpapatuloy ko, pilit na inaabot ang mga alalang nakatago sa aking isipan. Isang araw may ipinakita siya sa aking isang maliit na kwintas na gawa sa murang kahoy. Hindi yan mamahalin. Hindi yan ginto. Ngunit sabi niya, yun ang pinakamahalagang piraso sa buong koleksyon niya. Dahil gawa yun na kanyang pinakamaliwanag na bituin na hindi niya kailanman pwedeng angkinin sa publiko. Ikaw yun, Lucia. He kept your memory in the deepest layers of his heart kahit na pinigilan siya ng asawa niya na maging isang ama sa iyo. Nanginig ang mga balikat ni Lucia. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang bumagsak sa kanyang mga pisingi. Ang babaeng matigas kanina ay biglang naging isang batang nang ungulila sa pagmamahal ng isang ama. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. May karapatan kang bawiin ang pangalan mo. May karapatan ka sa yaman ng iyong ama. Ngunit huwag mong nahawin yon mula sa isang inosenteng bata. Let's take down this rotting empire together. Tumistigo ka.
ibibigay ko sa iyo ang lahat ng suporta sa korte upang makuha mo ang legal mong mana bilang isang Sarmiento Araneta. Huwag nating gamitin ang pamamaraan ng mga demonyo para makamit ang hustisya. Matagal na katahimikan ng namayani sa loob ng lumang bahay. Tanging ang pag-agos ng ilog sa labas at ang mahinang paghikbi ni Lucia ang naririnig. Dahan-dahan tumango siya at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Napagkasunduan namin ng isang alyansa na bubura sa kasamaan ng mga Araneta. Ngunit ang tahimik na sandaling yon ay biglang binasag ng malalakas na kalabog mula sa pintuan. Bago pa man kami makapag-isip, bumukas ng marahas ang pinto na yari sa kahoy. Nakatayo sa hamba ng pinto si Beatrice. Gusot ang kanyang mama, haling damit sira ang kanyang pampaganda at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding desperasyon at panik. Ginamit niya ang emergency tracker ng kumpanya mula sa archive van na dinala ni Lucia upang mahanap ang lugar na ito. Nang makita niya kaming dalawa na magkasama at ang Estrella de Panay na kumikinang sa ibabaw ng mesa, mabilis niyang naunawaan ang nangyayari. "Lucia!" Sigaw ni Beatrice, ang boses ay matinis at nagmamakaawa. Naglakad siya papalapit nang inginig ang mga kamay. Magkano ang hinihingi mo, Ido? Double ko, i-triple ko? Ibigay mo sa akin ang CCTV video at ang brooch na sa kustodya na ng NBI si Ramiro. Kapag nalaman nila ang lahat, babagsak tayong lahat. Humarang si Lucia sa harap ko. Tiningnan si Beatrice na may matinding pandidirir. Hindi mabibili na maruming pera mo ang hustisya ko, Beatrice. Tapos na ang maliligayang araw ninyo ni Doña Catalina. Babagsak kayo. Wala kang alam. Isang matinis na sigaw ang pinakawalang ni Beatrice, halos mapunit ang kanyang lalamunan. Biglang kumatak ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong nakadikit na sa pader at walang matakbuhan. Kala niyo ba gusto kong maging kabit? Kala niyo ba pinangarap kong maging anino lang? Hagulgol ni Beatrice, ang kanyang mga kamay ay sumabunot sa sarili niyang buhok. Nung 10 taong gulang ako, nabaon kami sa utang dahil bumili ang tatay ko ng mga antigong ginto na idineklarang peke. Nawala ang bahay namin, ang kumpanya namin. Isang gabi, nakita ko na lang siyang nakabitin sa kisame ng kwarto namin. Patay dahil sa kahihiyan at utang. I swore to God, I would never be poor again. Kukunin ko ang lahat ng yaman mula sa mga mayayamang pamilya na sumira sa amin. At walang kahit sinong pipigil sa akin, lalo na kayong dalawa. Tinitigan ko siya. Para sa isang maikling sandali, nakita ko ang isang sugatang bata sa likod ng halimaw na nasa harap ko. Ang kanyang takot sa kahirapan ang nagtulak sa kanya upang maging gahaman. Ngunit hindi kailanman magiging tama na manira ng ibang tao para lamang pagtakpan ang sariling sugat. Ang trauma mo ay hindi lisensya para manira ng pamilya at magnakaw ng kinabukasan ng iba, Beatrice. Malamig kong turan. Umalis ka na bago pa kami tumawag ng pulis. Tiningnan kami ni Beatrice nang may matinding put na parang nais niyang sunugin ang buong bahay gamit ang kanyang mga mata. Nang ma-realize niyang hindi niya kami mabibili, mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kadiliman ng gabi. Ngunit bago siya tuluyang nawala, nakita ko ang isang mapang-anib na desisyon na namuo sa kanyang muka. Kinabukasan ng umaga, matapos naming planuhin ni Lucia ang aming mga hakbang para sa napipintong emergency shareholders meeting ng Araneta Group na ipinatawag ni Ramiro, nagpasya akong bumalik sa syudad. Naglakad ako patungo sa kanto ng kalsada, naghihintay ng masasakyan upang makabalik sa aking inuupahang apartment at makapaghanda. Ang araw ay sumisikat pa lamang at ang kalsada ay medyo tahimik pa. Isang pampasaherong jeepney ang huminto sa aking harapan.
Dahan-dahan kong inangat ang aking paa upang tumuntong sa bakal na hagdanan ng sasakyan, hinahawakan ang malamig na hawakan habang inaalalayan ang aking malaking tiyan. Ngunit bago ko pa maiangat ang aking kabilang paa, isang nakabibinging ugong ng makina ang biglang pumunit sa katahimikan ng umaga. Lumingon ako. Isang malahing delivery truck na tila nawala ng preno, ang mabilis na humaharurot sa kalsada, dire-diretso ang daan patungo sa gilid ng jeepney kung saan ako mismong nakatayo. Sa loob ng driver's seat ng truck, sa likod ng maruming salamin, naaninag ko ang mukha ng isang taong punong-puno ng desperasyon at put. Patungo ang malamig na bakal ng truck nang tuwiran sa aking direksyon. Sa huling segundo, bago pa man tumama ang dambuhalang truck, sa gilid ng sinasakyan ko, isang matalas na hiyaw ng babala mula sa mga nakasaksing kapitbahay ang pumuno sa hangin. Napansin ng matapang na driver ng jeepney ang panganib. Sa isang mabilis na desisyon, mabilis niyang tinapakan ang gas pedal at pinihit ang manibela pakanan. Dahil sa biglaang pag-abante ng jeepney, nawalan ako ng balanse at bumagsak sa sahig ng sasakyan. Ramdam ko ang marahas na pagyanig ng buong paligid habang ang dulo ng truck ay dumaan ng napakalapit ilang pulgada lamang mula sa aking likuran bago ito tuluyang sumalpok sa isang sementong post ng kuryente sa gilid ng kalsada. Nabalot ng usok at amoy ng sulog na gulong ang buong intersection. Habang tinutulungan ako ng mga kapwa pasahero na makatayo, dahan-dahan kong hinaplos ang aking tiyan. Ang aking puso ay bumubundo sa takot. Ngunit, naramdaman ko ang mahinang paggalaw ng aking anak. Buhay kami. Ligtas kami. Lumingon ako sa direksyon ng truck. Ngunit mabilis nang nakatakas ang driver nito sa gitna ng usok. Alam ko sa aking sarili na hindi ito aksidente. Ito ang huling desperadong hakbang ni Beatrice upang tuluyan akong patahimikin. Nagpasiya akong pumunta muna sa isang maliit na klinika upang kumuha ng medical clearance at masigurong ligtas ang aking sanggol. Habang nakahiga ako sa examination table at nakikinig sa mabilis ngunit malusog na tibok ng puso ng aking anak, tumunog ang aking telepono. Si Attorney Rosales ang tumatawag. "Trina, nasaan ka?" Ang nagmamadaling tanong ng aking abogado sa kabilang linya. "May magandang balita ako. Sinalakay ng mga ahente ng NBI ang isang tago at pribadong warehouse na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng ina ni Beatrice sa labas ng syudad." "Anong nakuha nila roon, attorney?" Tanong ko habang unti-unting bumabalik ang lakas sa aking boses. "Ang buong koleksyon, Trina," masayang sagot ni Attorney Rosales. "Nahanap nila ang mga tunay na antigo na matagal nang idineklarang nawawala o nasira kasama ang mga kahon-kahon ng mga peking replika na nakahandang ipalit sa mga ito. At ang pinakamahalaga na kuha rin ng mga ahente ang isang logbook at mga pirmahan ng kontrata na nagpatantunay na si Beatrice ang nag-utos sa paggawa ng mga fake copies na may kasamang pirma at pahintulot ni Doña Catalina. We have the paper trail now." Nakahinga ako ng maluwag. Ang bawat piraso ng aming plano ni Lucia ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas sa ilalim ng mga patong ng dumi na itinambak nila sa akin. Nang makabalik ako sa aking inuupahang apartment upang magpahinga, laking gulat ko nang makita ko ang isang pamilyar na bulto ng tao na nakaupo sa tabi ng gate. Si Pilar. Agad siyang tumayo nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at namumugto sa walang tigil na pag-iyak. Nang lumapit ako, hindi siya nag-atubiling lumuhod sa aking harapan sa semento ng kalsada, hinahawakan ng aking mga paa. "Ate Trina, narinig ko po sa balita ang tungkol sa muntikang aksidente kanina.
Humihikbi niyang sabi ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at takot. Natiyak ko agad na si Miss Beatriz ang may gawa niyon. Hindi ko na po kaya, ate. Hindi ko kayang mabuhay na alam kong dahil sa kasakiman ko ay mamatay kayo ng anak mo. Patawarin mo ako. Tininan ko siya habang dahan-dahan ko siyang itinayo. Pilar, tapos na ang mga salita. Ano ang balak mong gawin? Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumitig sa aking mga mata ng may determinasyon. Sumuko na ako sa pulisya kaninang umaga, ate. Ibinigay ko na ang aking sinumpaang salaysay tungkol sa peking audio recording at kung paano ako binayaran ni Beatriz. Handa akong makulong, Ate Trina. Handa akong harapin ang parusya, basta maituwid ko lang ang nagawa kong kasalanan sa iyo at sa anak mo. Isang mabigat na dumi ang tila nabawas sa aking dibdib. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Salamat, Pilar. Sana ay maging matagumpay ang operasyon ng nanay mo sa Aklan. Ngunit tama ang desisyon mo. Kailangan nating harapin ang batas upang magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Bago pa man kami makapasok sa loob ng apartment, dumating si Attorney Rosales na may seryoso at madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. May hawak siyang isang kulay pulang sobre na sel, yado ng gintong logo ng kumpanya. Trina, may bago tayong problema. Seryoso niyang sabi habang iniaabot sa akin ang sobre. Ipinadala ito ng mga abogado ng mga Araneta. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Binuksan ko ang sobre at binasa ang sulat sa loob. Ito ay isang formal na abiso para sa isang emergency shareholders meeting na gaganapin bukas ng 6:00 ng umaga. Ang tanging agenda sa sulat ay malinaw at nakakatakot ang formal na pagbawi at pagpapawalang bisa sa aking 28% shares ng kumpanya sa ilalim ng dahilan na ako ay nahaharap sa mga seryosong kasong kriminal na sumisira sa pangalan ng pamilya. Plano ni Ramiro na kunin ang lahat ng aking lakas at kapangyarihan bago pa man makarating sa korte ang mga bagong ebidensya ng NBI. Inilapag ko ang kulay pulang sobre sa ibabaw ng mesa. Ang papel na iyon na tila nagbabadya ng aking tuluyang pagkatalo ay naging huling hudyat ng aming huling digmaan. Ang amoy ng mamahaling kahoy na mahogany leather chairs at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng boardroom ng Araneta Group ay hindi nakapagpabawas sa init ng tensyon sa silid. Nakatayo si Ramiro sa unahan ng mahabang mesa, suot ang kanyang mamahaling suit habang buong-buo ang kumpiyansa sa harap ng mga pangunahing kodoong. Ang mga ginawa ni Trinidad ay hindi lamang isang pagnanakaw. Ang mariing pahayag ni Ramiro, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid habang ipinapakita ang peking audio recording. Ito ay isang direktang pagsira sa reputasyon ng ating korporasyon. At bago pa man tuluyang madamay ang buong Der Araneta legacy, hinihiling ko sa board na formal nang ipawalang bisa ang kanyang 28% shares. Tumango si Doña Catalina na nakaupo sa dulo ng mesa, habang si Beatriz ay nakatayo sa tabi nito. May hawak na mga dokumento at may manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi pa tapos ang diskusyon, Ramiro. Bumukas ang malalaking pinto ng boardroom. Pumasok ako ng mag-isa. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Suot ko ang isang simpleng puting maternity dress na lalang napatingkad sa aking walang buwan at kalahating pagbubuntis. Ang aking bawat hakbang ay dahan-dahan, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng mga kodong ay napalingon, ang ilan ay napasinghap sa gulat. Trina! Ang boses ni Ramiro ay nabilaukan ng kanyang kumpiyansa, ay biglang napalitan ng kaba. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok sa pribadong pulong na ito? As long as I hold 28% of this company, I have every right to be here.
Sabi ko, habang inilalagay ang aking makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ko si Doña Catalina na ngayon ay bahagyang napaayos ng upo, habang si Beatrice ay tila gustong magtago sa likod ng kanyang mga papel. Dumating ako rito upang ipakita ang tunay na mukha ng pagnanakaw sa kumpanyang ito. Patuloy ko. Binuksan ko ang folder at inilabas ang opisyal na ulat ng aking pagsusuri bilang isang art restorer. Ito ang kopya ng pagsusuri sa Estrella de Panay na di umano'y nakuha sa aking handbag. Ipinapakita rito na ang gintong ginamit ay isang murang plating lamang at ang diamante ay gawa sa cubic zirconia. Walang kahit anong lihit na restoration mark, na ako mismo ang nag-ukit 3 taon na ang nakalilipas. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay pumitlag sa takot. Gawa-gawa mo lang ang ulat na yan upang iligtas ang sarili mo. Gawa-gawa. Ngumiti ako ng malamig at hinarap ang mga kodong. Kung ganoon tingnan natin ang video na ito, ipinasok ko ang aking flash drive sa projector at lumabas sa malaking screen ang viral video ni Marissa Almeida. Itinuro ko ang maliit na sulok ng screen kung saan naroon ang antik na salamin. Ito si Beatrice Ledesma. Sabi ko habang pinalalaki ang refleksyon sa salamin. Eksaktong 6:50 ng gabi ang oras kung kailan nawawala ang 3 minuto sa CCTV ng hotel. Nakita si Beatrice na may dalang velvet box sa restricted hallway. At ayon sa kanyang sinumpa ang salaysay, nasa ospital na siya sa mga oras na ito. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga kodong. Ang mukha ni Ramiro ay naging kulay abo sa matinding galit at kahihiyan. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Tama na, sigaw ni Ramiro habang galit na naglakad palapit sa akin. Hinablot niya ang mga papel sa aking harap. You are fabricating all of this, Trina. Isang baliw na babae na desperadong pagnakawan ang pamilya ko? Sa kanyang biglaang pag-abante, naramdaman ko ang isang matalim at marahas na kirot sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Ang sakit ay napakatindi, tila pinipiga ang aking buong pagkatao. Napasinghap ako, napahawak sa gilid ng mesa, habang ang aking mga tuhod ay nanghina at bahagyang bumigay. Sa aking pagkakabuwal ng kaunti, nabitawan ko ang aking folder at ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Kasabay ng mga dokumento na hulog ang isang maliit na larawan, ang pinakabagong ultrasound photo ng aking anak, na balak ko sanang ipagmalaki sa kanya bago nangyari ang lahat ng pagtataksil na ito. Nang makita ni Ramiro ang larawan ng aming anak na nakalatag sa sahig at nang marinig ang aking mabilis na paghinga dahil sa sakit, biglang natigilan ng aking asawa. Ang matigas at galit na maskara sa kanyang mukha ay biglang bumasag. Isang matinding takot at pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang ultrasound photo. Tumingala siya sa akin, ang kanyang boses ay tila bumalik sa pagiging si Ramiro na minahal ko sa dalampasigan ng Iloilo maraming taon na ang nakalilipas. Trina, okay ka lang ba? Ang nanginginig niyang tanong, ang kanyang mga kamay ay nagtangkang humawak sa aking malamig na palad. Pakiusap. Tumawag kayo ng doktor, Ramiro. Tulungan mo ako. Tumawag kayo ng ambulance. Tiningnan ko siya sa gitna ng aking panginginig. Nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata, ang natitirang bahagi ng kanyang pagiging tao na pansamantalang nagising dahil sa takot na mawala kami ng kanyang anak. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit anong hakbang, isang malamig at walang awang boses ang sumira sa sandaling yon. Tumayo ka dyan, Ramiro. Ang utos ni Doña Catalina. Ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng awa.
Nagpapanggap lang ang babaeng yan para makuha ang simpatya ng board. Huwag kang magpaloko. Ang mga salitang yon ay tila nagpabalik kay Ramiro sa kanyang malupit na realidad. Dahan-dahan niyang binitawan ang aking kamay tumayo at iniwas muli ang kanyang mga mata habang hawak pa rin ang larawan ng aming anak. Humugot ako ng malim na hininga. Pinilit kong tumayo ng tuwid sa kabila ng sakit ng aking tiyan. Inayos ko ang aking Filipiniana at tiningnan si Ramiro ng may matinding distansya. Huwag mo na akong hahawakan, Ramiro. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng dignidad. Ang lalaking minahal ko ay matagal nang namatay nang piliin ninyo ang kasakiman kaysa sa pamilya natin. Hinarap ni Ramiro ang mga gwardiya sa pinto. Pilit na ibinabalik ang kanyang matigas na aura. Ilabas ang babaeng ito. She is disrupting a private board meeting. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, bumukas ng marahas ang dalawang pinto ng boardroom. Pumasok si Lucia Sarmiento suot ang kanyang pormal. Nakasuotan kasama si Attorney Rosales at ang 4 na unipormadong ahente ng National Bureau of Investigation. Hawak ni Lucia ang kanyang iPad habang nakatingin ng diretsyo kay Doña Catalina. Hindi pa tapos ang pulong, Ramiro, ang malamig na anunsyo ni Lucia. Dahil ang tunay na may-ari ng shares na hawak mo ay nareto na. Napatitig ang buong boardroom kay Lucia habang naglalakad siya palapit sa gitna ng silid kasama ang mga ahente ng National Bureau of Investigation. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan malayo sa imahe ng isang mahiyain at tahimik na babaeng palaging nagtatago sa likod ng mga lumang dokumento sa archival room. Sino ka ba? Ang galit na tanong ni Doña Catalina, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng unti-unting pagbagsak ng kanyang imperyo. Wala kang karapatang gambalain ang pulong na ito. Ako si Lucia Sarmiento Araneta. Ang mariin pakilala ni Lucia, ang kanyang boses ay naging malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. At bilang anak ni Don Esteban, dala ko ang katotohanang matagal ninyong sinubukang ibaon sa dilim. Bago pa man makasagot si Doña Catalina, isinaksak na ni Lucia ang kanyang iPad sa projector ng boardroom. Ang malaking screen sa likod ko ay muling nagliwanag at sa pagkakataong ito, ipinalabas niya ang orihinal at unedited na CCTV footage mula sa gabi ng gala. Walang sinuman ang nakapagsalita. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan habang pinapanood ng mga kodong ang bawat detalye ng panloloko. Malinaw na nag-play sa screen ang sandali kung saan kinuha mismo ni Doña Catalina ang peking Estrella de Panan mula sa kanyang handbag at iniyabot ito kay Beatriz. Nakita ang dahan-dahang paglakad ni Beatriz patungo sa aking silid upang ilagay ang peke sa aking handbag. Hindi totoo yan. Fake video yan. Ang hysterical na sigaw ni Beatriz. Namumutla ang kanyang mukha habang pilit na humahakbang pabalik. Ngunit mabilis siyang hinadlangan ng 2 ahente ng NBI. Si Doña Catalina ang nag-utos sa akin. Ramiro, tulungan mo ako. Hindi ko ginusto to. Tumingin si Ramiro sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkagulat at kawalan ng paniniwala. Mom, is this true? Kayo ang nag-utos nito? Hindi sumagot si Doña Catalina. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang leather chair, tila biglang tumanda ng 10 taon ang kanyang mukha sa loob ng 1 segundo. Ang matigas niyang anyo ay tuluyang gumuho. Nang lumapit ang isang ahente ng NBI upang basahin ang kanyang mga karapatan, biglang bumuhos ang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Akala mo ba ginusto ko to, Trinidad? Ang basag at umiiyak na boses ni Doña Catalina habang nakatingin sa akin ng may matinding pait. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mabuhay sa pamilyang ito nung una. Si Esteban, ang asawa ko, siya ay isang tiranong. Kinuha ang lahat ng kapangyarihan sa akin.
Ginawa niya akong pulubi sa sarili naming pamamahay at muntik na niyang ilayo sa akin si Ramiro noong bata pa siya. Humagulgol siya, ang kanyang nanginginig na kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Nang mamatay siya, nang ako sa sarili ko na hindi ko papayag ang may kahit sinong humawak muli sa pamilyang ito. Hindi ko papayag ang isang anak ng mahirap na restore na tulad mo ang magbawas sa kapangyarihan ng anak ko. I had to be cruel. Kailangan kong maging matigas para protektahan si Ramiro, para protektahan ang aming pangalan. Ngunit sa pagprotekta mo sa kanya, Doña Catalina, ang mahinahon ngunit matatag kong sagot, ginawa mo siyang isang kriminal. Sinira mo ang mismong anak na pinoprotektahan mo. Lumapit ang NBI at formal na inilabas ang posas. Doña Catalina Araneta Ramiro Araneta Beatriz Ledesma, you are under arrest for grand fraud, frame-up, corporate embezzlement, and illegal smuggling of heritage artifacts. Nang lumapat ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni Ramiro, tumingin siya sa akin ng may matinding pagsisisi. Trina, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ngunit bago ko pa man siya masagot, isang biglaang at napakatinding kirot ang gumuhit sa aking ibabang bahagi ng likod patungo sa aking tiyan. Mas matindi ito kaysa sa naramdaman ko kanina. Napakapit ako sa mesa. Ang aking paghinga ay naging mabilis at mababaw. Naramdaman ko ang pagbuhos ng maliganggam na likido sa aking mga hita, bumabasa sa puti kong damit. Ang aking paningin ay nagsimulang umikot sa sobrang sakit ng dinalang contraction. Trina! Ang boses ni Attorney Rosales ay puno ng panik habang mabilis siyang lumalapit upang alalayan ako. Lucia, tumawag ka ng ambulansya? Mangangganak na si Trina. Sa gitna ng aking panginginig at panlalabo ng paningin, nakita ko ang mukha ni Ramiro. Habang hiilahin siya ng mga pulis, palabas ng boardroom, pilit siyang lumingon sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding desperasyon, takot at pagsisisi. Nakita niya ang aking pagbagsak. Nakita niya ang mabilis na pag-asik sa sonong mga ahente at ni Lucia sa akin habang siya ay dinadala patungo sa kulungan. Doon niya tuluyang naunawaan na sa kanyang pagpili sa kasakiman, tuluyan na niyang itinapon ang nag-iisang pamilyang nagmahal sa kanya ng tapat. Binuhat ako ni na Attorney Rosales at ng mga tauhan ng NBI patungo sa elevator. Ang huling bagay na aking narinig bago tuluyang lamunin ng sakit ang aking kamalayan ay ang malakas at umalingaw-ngaw na sirena ng ambulansya na mabilis na bumabaybay sa mga kalsada ng Iloilo patungo sa ospital. Ang unang iyak ng aking anak ay pumuno sa tahimik na silid ng pagamutan sa Iloilo, isang tunog ng tagumpay at ng bagong buhay na nagpabura sa lahat ng sakit at dumi na aking pinagdaanan. Nang ilapag ng doktor ang maliit at mainit niyang katawan sa aking dibdib, naramdaman ko ang pagbuhos ng mga luha sa aking pisngi, hindi luha ng pighati, kundi ng wagas na kaligayahan. Esperanza. Bulong ko sa kanyang maliit na tenga habang hinahaplos ko ang kanyang pinong buhok. Ang aking pag-asa. Malaya na tayo, anak. Habang nakatingin ako sa bintana ng ospital, ang unang sinag ng ginto at pulang binmin ay dahan-dahang gumapang sa kalangitan ng Iloilo, nagbabadya ng pagtatapos ng mahaba at madilim na gabi. Sa tulong ni Attorney Rosales, mabilis kong hinarap ang mga legal na laban habang nagpapalakas ako. Hindi naging madali, ngunit tinapos ko ang lahat ng ugnayan ko kay Ramiro. Nilagdaan ko ang mga papel para sa tuluyang pagpapawalang bisa ng aming kasal. Masyadong mapagmataas si Doña Catalina upang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ngunit wala siyang nagawa ng ibigay ng NBI ang lahat ng ebidensya ng kanilang smuggling ring sa korte.
si Ramiro at Beatriz ay naharap sa mahabang taon ng pagkakakulong ng walang piyansa. Tinanggihan ko ang kahit anong personal na yaman o pera ng mga Araneta. Ayokong palakihin ang aking anak gamit ang mga bagay na nakuha mula sa panloloko. Sa halip, ginamit ko ang aking 28% shares upang makipagtulungan kay Lucia na ngayon ay legal ng kinikilala bilang isa sa mga tagapagmana ng pamilya. Nagkasundo kaming i-restructure ang buong Araneta Heritage Group. Binuwag namin ang korporasyon at binuo ang Araneta Sarmiento Heritage Conservation Foundation, isang independenteng pundasyon na nakatuon sa pagprotekta at pagbabalik ng mga totoong kovat ng bansa sa komunidad. At ang tunay na estrela de Panay sa halip na mabulok sa madilim na vault ng isang gahamang pamilya, formal namin itong ipinagkaloob sa National Museum of the Philippines. Ang bawat mamamayang Pilipino ay may karapatan ng humanga sa ginto at kasaysayan nito ng lebre at walang takot. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa ilalim ng malawak na beranda ng dating ancestral mansion ng mga Araneta. Ang malaking bakal na gate na dating parang pintuan ng bilangguan ay palaging nakabukas na ngayon. Ang mansyong naging saksi sa aking pinakamalalim na kahihiyan ay binago namin ito na ngayon ang kauna-unahang libreng training center para sa mga kabataang nais matuto ng sining ng art preservation at restoration. Mula sa aking kinatatayo, ang naririnig ko ang mahinang tawanan ng mga mag-aaral mula sa loob, may hawak na mga ko at maingat na naglilinis ng mga lumang kahoy na estatwa. Ipinagpapatuloy nila ang sining na itinuro sa akin ng aking ama. "Mama, isang malambing na boses ang kumuha ng aking atensyon. Tumingin ako sa malawak at berdeng damuhan sa harap ng beranda. Si Esperanza na ngayon ay isang taong gulang na ay dahan-dahang humahakbang ng mag-isa. Nanginginig pa ang kanyang maliliit na binti, muit may ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa akin. Hawak ko ang aking lumang restoration brush, ang tanging gamit na natira mula sa aking ama. Nung miti ako at dahan-dahang lumuhod sa damuhan, ibinukas ang aking mga kamay para salubungin ang aking anak sa kanyang unang paghakbang patungo sa akin. Hindi ko kailangan ng isang marangyang palasyo o ng isang mayamang asawa upang mabuhay ng may danggal. Ang aking sining, ang aking katapatan at ang aking anak ay sapat na upang patunayang sa kabila ng lahat ng dumi na itinapon sa atin ng mundo, kaya nating bumangon at lumikha ng isang bagong masterpiece.